Abaya Hawa, Isyaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Itong Moabite, itong Moab at saka si Ammon, Japan. Yan, Chinese talaga yan. ang two nation from incest. Kasi bakit incest? Ama at saka anak, nagkaanak. Insik. China, Yan. Japan. ang Moabites, ang Ammonites ay Japan. Kita mo ha? Sa Genesis chapter 19, 36 to 38. Basahin natin sa original ha. Basa. Genesis chapter 19 verse 36. Dahil dito, nabuntis ang magkapatid. Nabuntis. Sunod, 37. Genesis chapter 19 verse 37. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag niya itong Moab. Siya ang pinuno ng mga Moabita ngayon. Yan. 37, no? Yan. China. Ito yung sa Bible ng doctorated. Ano nakalagay sa doctorated? Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. So, walang pagbabago. Hindi dinoktor. Pareho lang rin sa original. Okay. Dito tayo sa isa. Ito, sa 38. Genesis chapter 19 verse 38. Sa nakababatang kapatid na babae, isang anak na lalaki ang isinilang at tinawag niya itong Ben-Ami. Siya ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Walang pagbabago. Walang pagbabago pala. Hindi dinoktor. Hindi dinoktor. Kasi, ano eh. Walang ano yan. Wala sa kanila. Wala lang sa kanila. Tingnan Japan Japan yan. Tingnan mo dito. Lalaki rin ang naging anak ng bunso. At tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Ang nabago lang yung spelling dito. Oo. Double M. Double M. Mm. Yung isa, Yan lang nabago. Pero ang word, pareho pa rin. single M yung Japan. Ang anak ng bunso ni Lot at anak ay si Ben-Ami. Ben-Ami. Na mga ninuno ng mga Amonita. Nice. Ngayon, dito tayo sa future. Future destruction of China. Kasi matindi itong bansang China. Dito basta-basta. Hindi ito kaya ng USA. That's why nakipagkaibigan na lang si Trump kay King Jinping. Sa inauguration nga, gi-invite to eh. Gi-invite siyang pupunta sa Amerika. So close siya. Walang world, third world war. Kasi close pa eh. Yan. Numbers Ngayon, 4:17. sa Numbers chapter 24, verse 17. King James Version to. Tingnan natin, unahin natin basa ang King James. Ayan, basa. Numbers chapter 24 verse 17. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang sitro na lilitaw sa Israel at sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ito, magkaiba sa original to. Mayroong kapareho, konti, pero may iba. Dito sa Tagalog nga, iba to. Sa lahat ng mga anak ng kaguluhan. Pero sa English, destroyed all the children of Seth. Magkaiba. Pero wala nang Seth. Magkaiba. Ito, translation King James Version, English, gitranslate ng Tagalog, pero ang Tagalog iba. Kita mo ang error. Tapos tiwalang-tiwala ang mga born again pastor, bishop. Tingnan mo translation. Nagkakaiba. Nasaan ang Seth? May Seth dito sa English. Wala nang Seth dito. Hindi nyo napansin yan. Tiwalang-tiwala pa. King James yan. Gawa ng niyaring King James na bakla. Dito tayo sa original, Basa. Bilang chapter 24, verse 17. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking makikita siya, ngunit hindi malapit. Isang bituin ang lumabas sa Jacob, at isang lipit
bumangon sa Israel at sinaktan ang mga sulok ng Moab at sinira ang buong lupain. Nagkalat ang mga anak ni Seth. Oo, yun. Nagkalat ang mga anak ni Shem, yung mga lahi ni Shem, mga elektong lahi ni Shem eh. Hindi naman lahi ni Cain eh. Nagkalat. Kasi itong Moab kasi, kay Shem naman galing yan eh. Si Lot. Sinong tatay ni Lot? Si Haran. Si Haran. Kuya ni Abraham. Oh, Lahi ni Seth. si Haran, si Lot, si Melka, magkapatid sa tatay sa nanay. Pero si Sarah at saka si Lot at si Melka, magkapatid sila sa nanay, hindi sa tatay. Kasi si Sarah, ang tatay, si Tira na. Tinira na, oh. So, ngayon, dito ang distraction ng China, ng Moab, oh. Aking nakikita siya, ngunit hindi ngayon. Matagal pa to. Aking nakikita siya, ngunit hindi malapit. Malayo. Isang bituin ang lumabas sa Jacob. May isang bituin. Ibig sabihin, lahi ng Jacob yon o ni Israel. Isang lipi ang bumangon sa Israel. Isang lipi, isang tribe lang. Ay sinaktan ang mga sulok ng Moab at sinira ang buong lupain. Dito man na, sinira. So dito ang distraction, katapusan ng China. Sino ang papatay o magsira sa China na isang makapangyarihang bansa, isang lahi, isang tribo sa lipi ni Israel? At isang lipi ang bumangon sa Israel. Sino? Sino? Alam ko. Tribe of Judah. Pero yung Judah ba na mga sinumpa? Hindi. Yahweh siya ay pagbalik. Gugunawin niya yan. The second coming of Yahweh siya ay tribe of Judah. Si Yahweh siya eh. Tapos ang kabanata ng Moab. Diyan mag-ending. Ang isang lipi ni Israel, sa tribo ni Jacob, sa tribo ni Judah, walang ibang sisira dyan. Di kaya ng USA. Kaya ibang bansa, di kaya. Pati North Korea, di kaya. Si Yahweh siya lang ang makapagsira sa buong lupain. The second coming of King Yahweh siya, tapos ang China. Hindi lang China, tapos ang mundo. At bababa na ang new heaven, new earth, and new Jerusalem. Pero bago mangyari, pagbalik ni King Yahushua, para gunawin yan, ang mga elect, mga hintel, at saka mga remnant Hebrew Israel, aakyatin niya sa alapaap. Magkaroon ng rapture, para hindi masama sa paggunaw. Tama yung makita. Ang hindi maniwala sa rapture, sige, hindi kayo maniwala, maiwan kayo dito, magugunaw kayo, makasama kayo. Sino? Kalat ang mga anak ni Seth eh. Kalat. Anong kalat? Kalat na patay. Katulad noong 1976, nagkaroon ng tidal wave ang Pagadian City. 19 years old pa ko noong panahon na yon. Doon ko nakatira sa aking ninong, Marshall de la Piña. Tricycle driver ko doon. May lagnat pa ko nung panahon na yun eh. Naglindol, ang lakas. Yung paninda nila ni Papa Marshall, bagsakan eh. Kising kami lahat. Pero may lagnat ako, may kitakigan ako. Nanginginig pa ko. May sumigaw sa tabing dagat. Ang tubig ay mitubo. Tingin ni Papa, tubig, gumagano. Sabi ni Papa, alis na tayo dito. Alis tayo. Delikado tayo dito. Yung mga gamit pa, iwanan yan. Tayo, sarili lang natin dalhin.
Akyat kami doon sa Pagadian kasi medyo bakilid eh. Sa taas kami. Pag rinig mo yung agos, ang lakas. Pagbalik namin, nakita namin, nagkalat ang mga patay. Yung mga hindi umalis, kalat kita ko, daming patay. Sabi ko, Papa, salamat, umalis tayo. Pag hindi tayo umalis, patay din tayo. Kasama dun. Kalat. Tingin namin sa bahay namin, sira. Sira sa tidal wave. Eh, nagkaroon ng pabahay doon. Lipat kami Santo Niño District. Malapit sa Kapitolyo, das Pagadian. Yung mga nabiktima sa tidal wave. Kasi doon kami San Pedro District kami nakatira dati. Tabi ng dagat yun eh. Kalat ang mga patay ito rin, oh. Kalat ang mga anak ni Seth. Patay talaga. Ang hindi magkalat, hindi mamatay, ma-rapture. Kasi ira-rapture naman yun eh. Tapos tirahin ni King Yahawashai, China, lahat, gunaw. Pagkatapos, sa alapaap tayo, bababaan ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, bababa tayo. At kasama yung nakatira sa third heaven, bababa rin. At welcome ang mga taga-mansion, taga-bangkita, taga-parang. Kita-kita na. Welcome ang mga hayop, kasi may mga kaluluwa yung mga hayop. Lalaruin ka ng mga unggoy, mga leon, mga tigre. Doon sa parang. So yan. Yan ang nangyari. So, sino ang makatalo ng China, ng Moab? Isang tribo sa lipi ni Israel. Tribe of Judah. Sa pamagitan ni King Yahawashai o Mashiach Yahawashai. Sa sikang kami niya. Aba Yahawa, siya Yahawa say ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,